Diyos, how wonderful, no? Ang lugma sa pagitawag na Savior. Ang yung mga bata, okay? 10 years old and below. Bill ang 11 and 12. 10, 9, 8, 7, padulong sa pinakabata, okay? 11 and 12, pabilin lang. 11 and 12, hangtod sa pagitawag na mga teenagers. Just look up, no? Atong kapara ng mga bisita, na ating may mga lalaki na walay katapat, kapara nato sila, please sit with them. At mga juniors, kapara na to, okay? 10 years old and below, nagawas na. Okay, 10 years old and below. And then ang mga teenagers, kapara na to atong mga bisita. And also atong bitawag na mga juniors. So once again, mayong hapon. Inay lagi, mayong hapon. Are you enjoyed this morning? Amen? Salamat sa Ginoo, salamat sa matag usab na pagbalik. And we're so glad and happy na mo makauban every Sunday night. No, salamat sa mga bisita, salamat kay ma'am sa pag-adto no, sa mga bisita karong hapon. Welcome, ayaw ka ulaw, ayaw ka hadlok. Kung sabi na mo purpose is gusto rin kita makatuon mo sa pulong sa Ginoo. And this evening, no, ganina makita ninyo, nagsugod na ato ang junior church, no? Nana sila ilang klase dito, so sa 9, 10, 11, and 12, nana sa ilang klase, and then ang teachers, Brother Elmer, and then si Dongkoy ang nag-assist, and then lahat po itong 9 years old and 8 years old and below. So ganina, sa first time, no? First time sa regular Sunday na nag-abot tag 80. Wala pa yun nasukad. Okay, maabot tag 80, 100, pero ano na yun na siya, kanang naay event, naay anniversary, or kung naay kitawag na bisita, so wala na, maabot ta og 80, 100, pero ganina, regular Sunday lang, what a blessing. Amen? Salamat sa mga nag-invite, salamat sa inyong kinabuhi, salamat sa mga nag-effort, salamat sa mga naging part sa kanila church, salamat sa mga membro ani nga simbahan, and let's continue, amen? Let's continue to do this every Sunday, nga to kadagan blessing kaayo. So, ganina ang juniors, I think nasa mga 20 plus sila, mga 9, 10, 11, and 12, dagan ka sila. Ito mga young people po, dagan po sa Reyna, and also ang mga adults, what a blessing to see that karong nga punta. And karong nga hapon, ato kandawat ng unahon kasing-kasing, no? Brother Bobby will come and preach to us this evening. Brother Bobby, come and preach to us. Okay, salamat kayo, Pastor Munjing. Amen. Thank you kayo, church, sa inyong faithfulness. Sabi mo nga, itawag nga encouragement sa tuwa, matagusa, nga even sa kanang ulan, but still naagya punta, nagpadayon diha sa pagsimba, sa paghatag panahon sa Ginoo. This time dito maglangan, please magtindog ta, and then i-open natin itong Bible. First John. So, I hope na di ka magsawa o paminaw sa bugma sa Dios. Amen. Okay? First John chapter 4, verse number 9. Verse number 9 verse number 7. First John chapter 4, verse number 7 hangtod sa verse number dito mag-end sa verse number 13. Okay? First John chapter 4, say amen kung nanaka. Verse number 7, ang basahon nato ni sabay-sabay tagbasa. Verse number 7 hangtod verse number 15. Okay? Ready? Read, begin. Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. In this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. Herein is love, not that we love God, but He loved and sent His Son to be a propitiation of our sins. Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and His love is perfected in us. Hereby know we that we dwell in Him, and He in us, because He hath given us of His Spirit. And we have seen and do testify that the Father sent the Son to be the Savior of the world. Verse 15, last. Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in Him, and He in God. Mag-pray ta. Dako ako lang yung mataligas pray. Father in heaven, Lord, salamat kayo sa imong kaluoy. Salamat, Lord, kaya naabot mo sa simbahan na safe and sound.
ug magkapaminaw sa imong pulong. I pray Lord nga ikaw magauban kanako as I preach, tabangi ko Lord, wala ko'y mahimo na ako'y limitation Lord sa ako ang kahibalo. Batasayad ko Ginoo kung imong kaalam ang mapatigbabaw karon. Tabangi ko Lord nga mapadiin ang imong pulong, maisakto na kong deliver o masabtan Ginoo in the simplest way sa mga katawhan nimo God. Lord, kung naamay wala pa naluwas, please ikaw magaluwas kanila karon nga hapon, na masabtan nila Lord nga kinahanglan sila Savior. Mao na nga Lord nga ikaw magauban o ikaw magaluwas kanila. Bisan pa man Lord sa mong pagpadayon, balang espiritu ikaw magapamuhat, ikaw magapataliwala karon ug imong ngalan may bayaw, kini mong pag-ampog pasalamat. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Okay, pwede na maglingkod. Salamat kayo. And kini nga passage nga atong gibasa is a blessing. Kunya na ako'y basahon pa ko sa diri. Kunya diri ta magkuha og title sa mensahe. And 1 John chapter 4 verse number 14, ingon diri akong basahon pa usab. We have seen and do testify that the Father sent the Son to be the Savior of the world. Amen. Okay, klaro kayo ang minsan sa Bible. And we have seen and do testify. Okay? Makatestify ba ka that Jesus Christ is our Savior? I believe makatestify ta na kay tungod nakita na to sa atong kinabuhi. In verse 14, that the Father sent the Son to be the Savior of the world. Okay? So ang title sa mensahe karon nga gabi atong kuhaon sa verse 14, kining word niya, the Savior of the world. Okay? But ang title is, bali siya. Kung unsa ang title sa kanta gani na mao na karon, Our Savior's Love. Amen. That's right. Our Savior's Love. Kaya balo ba mo nga at first wala gitay pagigugma sa Ginoo? Right. Amen. Wa gitay panahon sa una sa Ginoo sa wala pa nato na experience nga nahigugma dito sa Dios. Tama. Ang Dios una nahigugma na to. Right. Dili kita nahigugma sa Dios. Amen. Kunya ang gugma sa Dios mga igsoon is walay gibasihan. Wala nagabase sa atong status, sa atong kinabuhi. Wala nagabase sa atong aksyon. Wala nagabase kung unsa atong kinabuhi, but nagabase siya or ginahatag niya freely given. Right. Amen. Kabalo ba mo nga ang gugma sa Dios dili ta deserving ana? We are not deserving sa gugma sa Dios. Muna ang title is As Our Savior's Love. Kaunsa nimo ma-define ang gugma sa atong manluluwas? Base sa Bible makita nato, first point, dito na ko sa point katungod taas-taas ni siya nga mensahe. So magditso ko sa unang nga points, unsa nga Savior o unsa nga gugma ginapakita sa atua. Okay? Nakadungog naman nga ang gugma sa Dios is unconditional. Okay? Unsa nang unconditional? Walay kondisyon. Okay? Usbo na ko dili pareha sa atua nga kung magigugma tag tao na ay kondisyon. Kung siya buutan nimo, igugmaon nimo siya. Kung always kang ginalibre niya sa eskwelahan, igugmaon nimo siya. Buutan kay kasaya. Pero how about tong mga tao nga nagka-criticize nimo? How about tong mga tao nga dili kay sa imo? Lisod maggugma sa kana nga tao. But you know what? Kung ang gugma sa Dios magmanifest nato, gina-practice nato na ang gugma sa Dios is unconditional. Right. Okay? So the first point is makita nato dili makita nato ang first point is number 1, unsa nga klase nga gugma ginapakita sa atong Savior. First of all is a sacrificial love. Right. Open your Bible in John chapter 15, verse 13. Book of John. Kabalo ba mo unsa ni as I study kining word nga sacrificial love, only God can do sa kini nga gugma. Ang Dios ra gyud makatupong ani sa deep meaning sa sacrificial love. Amen. Mo na nga kung kana nga area sa atong life magmanifest kana, I believe kini nga church na ay gugma sa Dios, ug I believe kini nga church nagagrow. Amen. Okay? First of all is sacrificial love. Atong abrihan. John chapter 15 verse number 13. Okay, daghan kita verse nga pagatuan karon. John chapter 15 verse 13. Basahon na ko guys, sundi lang sa mga mata. The Bible says, greater love. Dili smaller but greater. Amen. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Verse 14, ye are my friends, if ye do whatsoever I command you. Right. Sacrificial love. Abrihan itong Bible. Even familiar kayo sa inyo ha. But abrihan na ito ang Romans chapter 5, verse number 8. Familiar kayo ng verse.
sa Bible, always natin yung ginagamit kung mag-witness ka. Okay? I don't know kung nagagamit mo nga verse, pero ako nagagamit ko nga verse, Romans chapter 5, verse number 8, sundin sa mga mata akong basahon, mas maayos na makita niyo sa Bible. In verse number 8, but God commanded His love. Ang Diyos nag-command sa iyang gugma. Wala na siya misinggit dito sa langit, ingon niya, gihigugma na kung mga tao sa kalibutan. Wala lang siya mingon, ana. Right. But kung imong tanawon rin, He commanded His love toward us. Ingon rin, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Amen. First point is a sacrificial love. Mm. Sacrificial love is naay nindot nga illustration, ana. Okay? Maghatag og gamay illustration. Kinsay pamilyar sa history. Okay? Kung pamilyar mo sa World War II, ako na siyang nabasa rapod, pero tinuod ni siya nga history. Sa World War II, naay gitawag nga gera. Okay? Unya dito sa gitawag ni siya nga Bataan Death March. Okay? So kini siya mga sundalong Amerikano o mga sundalong Pilipino. Almost 75,000 ka mga sundalo nadakpan sa mga Hapones. Okay? Unya sa diha nga nadakpan sila, gitorture sila, gipasakitan sila, unya kini siya nga sundalo ginapamarcha ni sila gikan sa Bataan Peninsula kung imo nang istadihan paadto sa prison camp, magmarch ni sila. Unya according sa story, sa history is 60 miles ilang baktason, ilang marchahon. Yes, sundalo na sila saktong training. Pero kabalo mo, na yung mga sundalo nga nasakitan na, di na nila kaya, luya na kayo, walay sakto nga pagkaon, and then ginamistreat sila, ginabunog sila, and then hinahinay ang mga sundalo nag-march, hinahinay, luya na kay uban, ang uban dili na halos makalakaw. Pero yung ani, gusto na ko ma-emphasize ang gitawag na sacrificial love. Na yung mga sundalo, nga naa sila pagkaon, siguro sa ilahang pag-march, gutom na kayo, ba't naa sila pagkaon, gamay ragit? Naay tubig nga gamay, unya naay pagkaon nga gamay. Unya ang gihimo sa mga sundalo, ginabahin-bahin nila ang pagkaon, ano ginabahin nila ang mga tubig, as long as nga sila makasurvive sa pag-march, kalayo kayo, 60 miles. Unya katong mga sundalo, nag-effort sila, nagsakripisyo sila for the sake sa ilang mga kauban. Kay ang kanang nga sundalo nasayod nga kining matag sundalo diri na ay kauban nga pamilya na apay naglab sa iya. Anin kanang nga sundalo nagsakripisyo siya. Okay? Naghatag siya pagkaon, even kapoy na kayang lawas, di na siya halos kalihok. But you know what? Nag-sacrifice siya. Okay? And then hangtod, nga naabot sila sa prison camp. And then you know what? Hangtod karon, very inspired kining mga sundalo. Ano man, gihigugman nila ang pamilya, ang nasod sa Pilipinas. You know what? Ingani, ibutang na to sa reflection sa atong manluluwas. A sacrificial love. Dito sa langit, ingon ang Bible, ginasimba sa mga angel. Right. Amen. Nagkatawang tao, nagtao sa pasungan sa hayop. Right. Ingon ang Bible, ang foxes have holes, and the bird of the air have nests, but ang Son of Man, walay unlan matulog. Right. Tanaw ni mo ang sacrificial love na gihimo ni Jesus Christ. Sa diha nga siya, hapit na i-arrest. Kaya ba naman ta, gitraidor siya sa kagalingon nga disciple. Kaya ba naman ta, gitraidor siya ni Judas. And then, sa tong time nga hapit na siya gi-arrest, ang mga disciples, kabalo mo, unsa ilang gihimo na natulog. Usara siya nag-ampo dito sa garden of Gethsemane. Nag-ampo siya ingon niya, ang amahan, ang iyang will, ang matuman. Dili ang iyaha. Muna ang sacrificial nga gugma sa Dios. Walay katugsangan. Dili makatupong. Tungod kay siya, gikan sa pag-arrest niya, gibunal-bunalan, gisagpa, giduplaan, gimapasan sa cross, and dito sa Kalbaryo, gilansang niyang kamot o tiil, gikoronahan ang iyang ulog tunog-tunog, and then kung imong tan-awon, nag-agas iyang dugo, yun sa Bible, ang iyang dagway, di mailang tao, Right. tungod sa mga samad, Amen. tan-aw ang sakripisyo sa Dios. Dili kita angayan, anak, but because of His sacrificial love, dili siya gusto nga malaglag ta sa impyerno. Amen. Gusto niya nga ang tanang tao malawas. Right. Gusto niya nga ang tanan nga tao dili maabto sa impyerno kay kamuman. Kaya ang impyerno, kabalo mo mga impyerno, gihimo na sa Dios para nga sa demonyo. Right. O sa mga angel. Pero tungod kita naatay sala, nagapalo ta kay Satan, kabalo man ta nga ang sala iyan ni Satanas, meaning naatay part sa lake of fire. O yun ang Bible, mag-torment ka day and night.
Magkagot imong ngipon, maghila ka, magsagit ka. Walay paglaom, parehag sitwasyon. Kung ingon ng Bible, entrance lang dito, wala exit. Once ka na nakadito yung ng Bible, wala na kayo mahimo. Even isa katulog nga tubig, di na mangkon. Sa istorya sa Bible, sa Luke chapter 16. Muna ang sacrificial love ang ipakita ni Jesus Christ sa atuwa. Amen. Pati nga ni, unsa nga sacrificial love ang ihatag nimo para sa Dios. Right. Kabalo ba mo every time nga magtudlo mi sa mga bata, dili na siya panghambog pati nga ni. Naay gitawag nga sacrificial love na. Amen. Kabalo ba every time nga maglakaw, dili na mahimo nga amo ang kaugalingon lang. Right. Kaya naman, kung kami pabuton, kapoy ka na trabaho. Kung kami pabuton, manarbaho na lang ni, magkakwarta pa mi. Right. But you know what? Wala ko na buhay-buhay ha. Kasi may nga, buhay-buhay naman ka. Dili. Ang ginapoint na ko is, gitawag na sacrificial love. Amen. Sacrificial love. Kung di-sakripisyuhan ta sa atong manluluwas, dili ba nimo kaya isakripisyo imong kaugalingon para sa Dios? Right. Amen. Nga nay tao nga maluwas? Nga nay tao matudluan mo sa Bible? Di ba nimo kaya isakripisyo imong oras, tibuok Sunday sa Dios? Amen. Tagaan kag 5 ka adlaw o 6 ka adlaw sa Dios magtrabaho. Unya isa lang ka adlaw Sunday. Unya half day pag yun. Di pa gini mo ihatag ang whole day, the Lord's Day, Sunday. Unsa nga sakripisyo nga pwede mo ihatag sa Dios? Ang imong oras? How about our position? How about our treasure? Kabalo mo for me, I don't know sa inyo but for me, ang paghatag sa simbahan, for me, dili na sacrificial. Nga naman, for me, for almost 10 years, naghatag ko sa akong tithe, sa akong mission, sa akong offering, for me, dili na sacrificial. Nga naman, it is an opportunity. Right. Amen. It is a privilege. Can you imagine? Nag-invest ka eternal? Kini pag-invest ni mo kwarta is eternal na. Amen. Dili na pareha sa temporal nga butang. Muna, ang reflection sa atong mensahe about sacrificial love, unsa atong masakripisyo para sa Dios o para sa katawan sa Dios. Dili ka pwede maingon, grabe ra kong sakripisyo sa Ginoo, unya wa kay gihimo sa tao. Sayop na. Kaya kung mag-alagad ka sa Dios, mangalagad ka sa tao. Right. Amen. Okay? Dili pwede, grabe na kong alagad sa Ginoo, pero wa kay gihimo sa tao. Sacrificial love. By the way, ang sacrificial love, di na mahimo sa ordinaryo nga tao. Tanawa ko ng mga silingan ninyo. Kabalo na sila, unsa man tawhanan ni. Buntag sa Domingo, musimba. Gabi, musimba. Pagka Miyerkules, musimba. Bagay, punya, Sabado, tibok adlaw mga young people na sa ministry. Unsa man ang ilang ipanghimo? Right. Kapuya, no? Sakripisyo, kaya na. May pailan ang itabang silang mama. May pailan ang gihimo, ani. You know what, dili. As long as nasabta nimo, nga naaday nagsakripisyo nimo, ang manluluwas. Right. O dili ta deserving ana. Right. Padulong dito sa impyerno kay naman makasasala ta. Mm. By the way, time out sa. Although dili mi na out of context man dili kita maluwas sa atong mayang binuhatan. May mga tao, di mo luwas. Unsa man ka maluwas day? Kung isipon niyo ba, kumingon, ang ako rin yung kaugalingon makaluwas, Brad. Nay customer mo dito, ano siya, ako'y customer, Brad, pare. Ya, katong pare, dikit-dikit pa ito kaminti. Ano man sir? Kumay na lang ba? Maluwas pa ko. Kung ano man sir, kung saan na sa pare, anong maluwas mo ka? Ano siya, may mo doon dito sa Ginoo, aron maghimong mediator ba sa kuha? Ano siya? Kanya, ako rin yung kaugalingon makaluwas, Brad. Ang ako rin yung maing binuhatan. Kung dili pala customer, siyempre kay customer man, siyempre mangita, di kita ito pwede nga ito siyang insultuhon. Una-una na ko, kung imong kaugalingon makaluwas, sir, butang lang ko ba sa una-una? Kung ikaw masakit, sir, makaluwas kasi mong kaugalingon, di may kahalos katindog, mga yan, may tabang-tabangi tao ko, di na ko katindog, dalaan tao ko sa hospital. Magsakit, ganun di ka kaluwas sa imong kaugalingon? Right. How about sa imong kalat? Amen. Kaysa may maghatag kaluwasan na to, why lain? Amen. Our Savior's love, Right. sacrificial love, mo na siya. Dili kay mo ang kaugalingon nga sakripisyo. Okay? Mo na nga, ang atong mensahe,
klaro kayo nga kita higugma sa atong manluluwas because of sacrificial love. Right. And then, magkatod sa ikaduha. Unsa nga klase ka gugma? Ikaduha, inclusive love. Unsa ni inclusive? Walay ginapili. Mo nang inclusive love. Unsa na siya? Ang Dios walay gipili. Mahudyo man ka, ma-Gentiles man ka, unsa man ka nga tribo, or Cebuano man ka, or Tagalog man ka, ang gugma sa Dios is inclusive. Jesus did not just love a particular group of people. Mao na nga kita sa Christian, luwas, naabot tayo gitawag nga inclusive love. Unsa na siya? Why kinapili na to? Matag usa na to, kung unsa nga gugma ginahatag, ipakita mo sa isa, sa mga believer, mao pa na sa uban. Dili pwede nga, daway-daway, gani. Young people, be careful sa mga grupo-grupo sa church. Okay? Kanang grupo ba? Grupo diya sa pikas, grupo din, dili na siya mao. Although kana siya nga butang, pwede na mahimong division. Kaya a lot of churches na-destroy ang simbahan kay tungod na yung mga grupo. Right. Unya na ay ginapapuran ba? Matag usa na to, higugma ta sa Dios, and we need to love each other. Amen. Dili love one another. Right. Kuha na to? Amen. Love one ba? Kanta. Mas indot kung tingog kanta diya sa choir. Dugay, bakor, wala siya. By the way, young people, babag-o man na nga membro, madugay man na nga membro, the same thing atong ginapakita nga gugma sa kana nga tao. Right. Amen. Mo na welcome ang tanan diri. Right. Bisa pun sa nga tribo na, bisa pun sa nga tao na, as long as kananay kalag, welcome na sa Coastline Baptist Church. Amen. Kaya naman, kini nga church is na ay savior nga naigugma nga sacrificial. Right. Naigugma nga inclusive love. Amen. Una nga, bisan pag unsa na nga klase nga tao, as long as kananay kalag, welcome na sa Coastline. Ang dami mo tawa ka na mo sacrifice para sa kana nga tao. Kung naman, kana siya nanay kalag. Ingon ang Bible, kung naay usa ka kalag maluwas, angels of heaven are rejoicing. Amen. Ano usok kita po? Right. Dili ba ka ma-rejoice kung ang tao nga imong isang yawan na save? Although ang angel, ang Ginoo malipay, but kita po na-rejoice sa atong inikuli na to. Muna nga, kung makatesting ka sa winning, maka-witness ka, anin ma-save, makaingon ka nga, nalimtan ka kong problema gid. Right. Kung sa'yo na kay problema, wala kay pagkaon, wato kag surwining, una na ma-save. Makaingon ka nga, gamay ra sa problema no, wala ra kay pagkaon rin. Makakabat atong tao, kung wato na ko sa ngayon. Ang problema ato is eternal. Right. Amen. Eternal nga kalaglagan. Nya kini rin pagkaon rin problema nako. Kabalo ba mo? Kung imong i-take care ang God's business, God will take care sa imong business. Right. Amen. Totoo mo na? Kung i-take care na to, naunsa ang burden sa Dios? Soul. Ang burden sa Dios is kalag. Na dili malaglag. Unya kung ato nang himuon, I believe, usa na siya nga butang, nga, paminaw. Dili ba kaya i-provide sa Ginoo atong mga need. Dili want, but need na to. Pagkaon, ma-provide man gyapon na. Right. Ang imuhang bayron sa balay, kuryente, kung unahon ni Mang Dios, doon sila nga dili na kaya i-provide sa Dios, kaya na niya i-provide. Amen. The problem is, wala lang kita faith niya sa iya. Right. The problem is, wala sa Dios. Naasa to ang problema. Kaya usahay, gitry na to, sulba ng problema sa atong kaugalingon nga kahibalo. Okay? Sa atong kaugalingon nga pamaagi. Nga naamay pamaagi ang Dios, nga mugian nimo, naamay pamaagi ang Dios, nga gitagaan kag opportunity, nga muampo sa Dios, anin mangayo kag tabang sa iya, ug ang Ginoo magamit og tao na masulba ng problema. Right. Amen. Na pwede bundak ang solusyon sa Ginoo sa ato ang problema. Naa siya gamiton nga tao. Kung kabalo mo dili tanan believer gamiton sa Dios. Sometimes mga unbeliever pa na sila. Gamiton na sa Ginoo nga ma-provide ang panginahanglan. Kabalo mo si Elijah, katong widow woman nga gigamit sa Ginoo. Unya katong uwak nga nagdalag hamburger sa iya. Nonsense man to sa kalibutan nga butang. Uwak, gamiton, nonsense ka na eh. Pero yun what gigamit sa Dios. Right. Amen. Gigamit sa Ginoo. O anytime, any person pwede gamiton sa Ginoo nga masuplayan na itong panginahanglan. That's right. Muna, inclusive love. His love is inclusive and extend to everyone. O mag-reflect na sa atong Christian life.
Dili pwede nga higugmaon imong usa, anin imong kaaway ang isa. Dili pwede nga higugmaon imong young people nga usa, anin ang usa imong Right. Dili na pwede. Sayop na siya. I believe, if kini nga church, Coastline Baptist Church, magmanifest ang gugma sa Dios. Unsay resulta? Naay kadaugan diya sa Ginoo. Amen. Inclusive love. Unsa na to ma-reflect ang inclusive love sa atong kinabuhi. Serve others humbly. Right. Kabalo mo i-mention ni Pastor Munsing kanina, greatness is not how many people serve you, but how many people you serve. That's right. Amen. Kabalo mo, every time nga naay bisita, every time nga naay kalantahon diya nga gi-share mo sa iya, naay bisita nga imong gitabangan, nangalagad ka sa Dios. Ano man, nagtabang ka sa katao nga nag-share ka Bible, gina-encourage nimo siya, pangalagad na sa Dios. Right. Wala nga, dili pwede, walay rason nga di kita mangalagad sa Ginoo. Sila lang yan, mga Sunday school teacher, sila lang mga staff. Anytime pwede ka gamiton, pwede ka mangalagad sa Ginoo in every area. Right. Amen. Dili necessary nga pwede ka, dili necessary nga magpastor ka nga mangalagad ka sa Ginoo, dili. Pwede ka gamiton kung asa ibutang sa Dios. Right. Kaya ang simbahan is, mura na siya og tibok lawas na to. Lain-lain og function ba? Kung sa'y function sa kamot, mugunit. Kung sa'y function sa tiil, mulakaw. Okay? Sa church, kung ikaw, kamot, o kung sa'y function na, ikaw, imo na, imoon. Ang Right. tiil, kung sa'y function. Kung sa'y function, tiil mo, na. Nga na ang church, tinabangay. O daghang mahimo ang church kung ang mga tag-usa na ay gitawag na unity. Right. Serve others humbly. Ano ikaduha? Ikaduha is create an environment of acceptance. Pausa na to i-reflect ang inclusive love, create an environment of acceptance. Mo ni problema na to. Mo ni problema sa Kristohanon. Usahay, kung naay masayot na to, kung imong ganahan ng tao, i-accept nimo, i-consider nimo. Pero usahay, kung nakay kasuko sa tao, lisod ka nimo i-accept. Lisod ka nimo dawaton. Lisod ka nimo pasayloon. Ganun man. Kay tungod na kay bitterness sa imong kasing-kasing. Create an environment of acceptance. Naay nindot nga naay illustration na sa Bible. Labrihan na to. Kadali lang, Matthew chapter 9. Kung sa illustration na, create an environment of acceptance. Matthew chapter 9. Kaya itong abrihan. Atong agyan kadali. Matthew chapter 9, akong basahon diri. Matthew chapter 9, verse 10, hangtod sa 13. Ingon ang Bible, and it came to pass, as Jesus sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with him, and his disciples. And when the Pharisee saw it, they said unto his disciples, why eateth your master with publicans and sinners? Okay? In verse number 12, but when Jesus heard that, he said unto them, they that be whole need not a physician, but they that are sick. Verse 13, but go ye and learn what that meaneth, I will have mercy and not sacrifice, for I am not come to call the righteous, but the sinners to repentance. Right. Naay mga tao nga, naay mga publicans and sinners, milingkod kauban ni Jesus Christ. Pero kining mga Pariseo, kining Pharisee ba? Kabalo mo sa kining Pharisee? Bisag layo kit-an gihapon. Right. Pharisee. Pharisee ba? Kining mga Pariseo, mga hypocrite kani sila. Mo na gimension ni Jesus Christ sa Matthew chapter 12 nga mga hypocrite nagtig pa karon ingnon. Naga-observe kunway sa balaod pero wala ginahimo. Right. Mo ni mga Pariseo, unya sa diya nakit-an sa Pariseo ang mga publican and sinners, ingon niya, Anong imong master? Tingnan niya mga disciple ni Jesus Christ. Kanimo mga master ba? Ano nakikuban mo na sa mga publicans o mga sinners? Niya naay parabol gihatag ni Jesus Christ diri. Ingon siya, dili ba mo sakiton? Dili na kinahanglan, kung dili masakit ang tao, dili na kinahanglan ka doktor. Ang kinahanglan mo itong doktor katong naay sakit. O sa verse na last nga itong gibasa, makita na to diya. Ingon rin, and the last phrase, for I am not come to call the righteous. Wala siya miani para sa mga matarong. Yes, anyone pwede. But you reach sinners to repentance. Amen. You know what?
create an environment of acceptance. Ang acceptance is very important. In our school, matarog nga kagamay, di ka accept. Masikhan nga kagamay, puting ka mong galunggan. Even sa atong panimalay, importante ka ng acceptance. Kapala mo sa time nga gikasal, may na mga advices sa mga nag-una na mo. Hindi na ko malimtan, ang pangalan ako malimtan, pero usa nga, ninong nako nga nag-advise. Ingon niya, Bob, matong adlaw sa mong kasal, ingon niya, yes, kabalo ko, mag-iuna ni mo Ginoo, faithful ka sa Ginoo. Pero nga ni, hinanglan ni mo ang word nga acceptance. Right. Kaya naman, sa kaminyoon, dili tanang panahon, wagi ka og kanang nindot na kahimtang. Nay panahon nga usahay gusto ka mo give up, but tinanglan nimo acceptance. Muna, create an environment of acceptance. Muna, every time nga ka sa church, ayaw pag ingon nga, ay di naman ganahan mo simba, di naman managad akong amiga oy. Murag lahi naman yung giuban-ubanan. Pero di wa kay giuban-ubanan nga pero as long as kauban nimo Dios. Amen. Okay na siya, enough na siya. Pwede man nga kay friend, mga Catholic submission na kami. Dito sa young people, dali na anak ko sa inyo sila, be careful kung kinsa imong friends. Bisan pag nag-ato na simbahan, kaya dili tanang nag-ato simbahan, sometimes maka-destroy. Pero nga ni, sa church, we need an environment of acceptance. Right. Muna, every time nga na tao, ato ang i-welcome. I-accept na to. Dito sa kaning San Roque, nagsundo ko, na usa ka teenager, sundo mo na ko si GM. Tong teenager nga, ay GM, unsa di ka nga reliyon? Kano mo simba mga Gados Baptist? Ko nga, wak mo nagpili among reliyon. Limot ko siyang pangalan, pero teenager ko siya. Kailan ako dati sa Purok 10, na-meet na ko siya diya. Yung GM, unsa di ka nga reliyon ay mong simba Gados Baptist? Anak ko daw, wala man ay pareliyon ay, as long as simba ka sa Ginoo. Amen. Dapat gyapon ka. Right. Importante ang pulong sa Dios. Amen. Wala siya nitingog, nilakaw. Kung nga, walay ginapili ni. Amen. Accept ni tanan. That's right. Create an environment of acceptance. Right. Even sa marriage na gyapon. Even sa work. Okay? Dili tanang tao ganahan na to. Right. Ako, nagapangagad ko sa Ginoo. Pero tao dia sa makauban ako sa trabaho, di ko ganahan ako. Pero it doesn't mean nga ato pong retaliate na sila. It doesn't mean nga di nato sila igbaon. Kaya kabalon sa kumaturan. Kung kita nasayod, kita ang mature sa atong Christian life, kita ang kay balo, kita ang muna. Ngani, sometimes lisod di sa tuwa. Kana bitong kung ikaw mature kasi mo Christian life, every time nga naay nagkasala, kung ikaw mature, ikaw yung una mo doon. Grabe na kanyang himo sa kuha, di na ko na pasayloon, oy. Mamatay na lang na siya, di ko na pasayloon. Di pa na bawang kabuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Right. Kaya ang kabuton sa Ginoo, we need an environment of acceptance. Amen. Lisod magina siya, yes, tinuod na lisod gina sa tuwa nga tao. Pero mo bitaw na nga, with God, nothing is impossible. That's right. For with God, all things are possible. Amen. Mo na kinahanglan kag Dios nga mutabang nimo nga mahimo ka nga butang. Kini man na mahimo sa tao. Bisan pa presidente na sa Pilipinas. Di kay kasulbad sa problema sa Pilipinas unsa lang kaning ngani. Okay? Mo na nga kinahanglan taw acceptance. Next. Show your action that everyone is welcome. By the way, young people, paminaw. Matag usa, kung naay fellowship, invited na tanan. Kung naa kay young people nga nagitan nga baguhan, invite ta po, ay dali. Uban ta. Ayaw po pag mo ra pong kaila imong kaubanon na po dili. Invite ta. Be a blessing sa matag young people, and not even young people but also tanan. Right. Amen. Atong tawag dali. Kanang sometimes kanang mga tao nga out of place bitaw. Unya kung di ka muuna sila, nang bitaw ulawon kayo. Unya feel niya out of place ka, di sa ganahan mo balik. Kinahanglan kaniya ana. Nabuduol kaniya, ali uban ta. Minaw tas pulong sa Ginoo. Be an environment of acceptance. Show your action that everyone is welcome. I believe this. Kung dili ka welcome sa kanang church, pumato ka church, unya dili welcome ang mga tao nimo,
I don't know what kind of church ka na. Kaya naman, ang pulong sa Dios, ang atong Savior is inclusive love. Ano 3? Number 3, not only inclusive love, but also healing and restoring love. Kung saan siya? The Savior's love seek to heal and to restore broken relationship. Kaya balo ba mo ang relasyon sa Diyos o sa tao, naguba na siya? Sa diha nga sila kasala, si Adan o si Eva, broken. Right. Dead spiritually. Mm. Na nga si Jesus Christ tungod sa iyang healing and restoring love, minaog sa Diyos sa kalibutan aron ipasig uli ang naguba nga relasyon sa Dios ug sa tao. Right. Amen. Na gitawag nga restoring love. Na good illustration na the prodigal son. Familiar mo sa prodigal son? Di ba ang iyang anak ni Elias, niya gikuha niya iyang bahin? Pa, grabe ka demanding tong bata, no? Di ata makatrip o anytime. Grabe ka demanding nga bata, pa, ang pinakong inheritance. Tiyaw mo na, buhay pa yung papa, iyan lagi. Kaysa akong pagkahibalo, kung naa kay inheritance nga madawat, katong patay na imong papa, kung saan mo nakakuha. Pero katong nga bata, buhay pa. Iyan ang gipangaya iyang bahin. Gikuha niya ang bahin, ano nilakaw, ano nang inabuhay sa sala, pagkahurot sa kwarta, wala na. Dito na lang kauban sa mga baboy. Right. Nagkaon lang pagkaon sa baboy. Unya, na-realize niya, may pamatong servant ako dito sa mga baboy. Kaya ako diri, pagkaon sa baboy, o tahok mo ito yung kaon, o kangkong mo ito yung kaon dito. Na-realize niya, ay, may pa dito kung ang papa dito, mga servant dito, isda pa isudaan. Kung sa pa isudaan dito, nindot pa isudaan, upalik ako sa umahan. Pero kabalo mo ang iyang amahan, wala niya ginareject. Wala niya layo pa lang daan, yan ang gitawag. Gihag na niya. Kung saan na siya? Restoring love. Amen. Healing love. Sa atong kinabuhi, sa atong Christian life, most of us, tayo mga relationship na naguba na. Right. Tayo mga relasyon sa amahan o sa anak na naguba na. But thanks be to God, ang atong manluluwas, gi-restore niya ang gugma. Kunya karon na blessing na experience nimo nga sa una, waiting ganay. Sa una, ultimo may sugoon, dili pwede masugo kay anuman. Guba, broken relationship. But thanks be to God, ang Savior nag-reconcile, ang Savior nag-restore tungod sa iyang gugma na to. Amen. Right. Salamat sa ginawa na. Amen. Ang atong relationship nagguba, gi-restore sa Dios. Right. Kung only God can do that sa kanang Amen. area. Nay mga friend, usay nga atong ma-realize nga tungod sa una close kayo, pero karon nagguba. Only God can do a miracle sa kanang area. Healing and restoring love. Unsa na siya? Jesus came to restore humanity. Abraham to ang Psalms chapter 34, verse number 18. Nay verse din atong pagatuan. Psalms chapter 34, verse number 18. Indot tayo verse atong i-open karon, Psalms chapter 34, verse number 18. Atong agyan dali. Yun ang Bible, verse 18. The Bible says, "The Lord is nigh unto them that are of broken heart, and save such as be of contrite spirit. The Lord is nigh unto them that are broken heart." Right. Amen. Ang Diyos is nigh gugma. What kind of love? Healing and restoring love. Amen. Imagine mo, gi-restore ta. Pamilya ta sa una sa Yawa. Anak ta sa demonyo. Gitagaan ta gahom nga mahimong anak sa Dios. John 1:12. Nahimo ta nga gitagaan ta katungod nga mahimong anak sa Dios. Gi-restore niya ang guba nga relasyon. Right. Una nga dili na kabay na kwarta. Dili ulay tao nga makahimo na. Only God can do that sa kanang area. Amen. A Savior's love. A healing and restoring love. Offering forgiveness and reconciliation. Kining magpasaylo ta. Sometimes dali ra magpasaylo. Pero sometimes lisod kalimtan. Right. To wala. Mm. Ay pasaylo na lang na siya. Pero di ginato malimtan oy. Kabalo ba mapinsang nag-remind sa ato ana? Kanang gipasaylo na nimong tao ba? Pero gipa-remind gyapon kaniya ba? Kabalo ba pinsang utol ana? Kinsa? Satan. Ang utol ana, gipasaylo lang tani mong tao pero gipa-remind gyapon kaniya ay nanapot to. Imbis kay gipasaylo na, nakit-an pag yun. Di ko na ako makalimtan ang tao. Grabe yung kang himo na sa kuha nun. You know, tingani. Nakatabang ko din sa kuha.
Every time nga i-remind ka ni Satan, di mo na kalimtan ka ng nga tao, imbis gipasaylo na nimo, i-remind si Satan sa iyang future. Kung sa future ni Satan, impirno. Oy, Satan, gina-remind ko nimo nga di na ko na kalimtan ka na, ipasaylo na ko na. Pero nga i-remind ka Satan, unsa imong future one day. Right. Padulong ka sa impirno. Amen. Muna usahay, it's easy to forgive, but the problem is dissolve kaayo kalimtan. Only God is restoring and healing love. Right. Makahimo na na Amen. tungod sa gugma sa Dios. And the next, comforting those who are hurting. Dito sa Mount Calvary, wala ko nag-brag sa Mount Calvary kung nga ni. Usa nga na-observe na ko sa Mount Calvary, every time nga naay namatyan, ma-amaze yung kasi lahat ito. Amot lang usa nga klaseng spirit na. For I believe, espiritu na sa Dios. Nga naman, every time nga naay namatyan, grabe kayo makumport ang mga tao dito. Dili man tanan, pero naagi tao nga kanang mo encourage din ba labi naay problema, naay kinahanglan. Unya naay namatyan kusog kay mo naagi comfort ba. Ingana ang Kristohanong kinabuhi. Naga-comfort those who are hurting. Kay nabalaan nga nag-struggle, nasakit, na-offend sa church. By the way, paminaw, kung kay nabalaan nga usa ka membro o young people man nga na-offend, ikaw unta nga mo tabang niya, tabangin nga mubalik, dili kay mo tabangan doot. Right. Layo. Sayop na siya. Ikaw dapat ang gamiton nga mag-comfort ana ay sagdilang ko si kuano ay. Sagdilang to si Dongpay, ana mo gina siya. Ngalagad na sa Ginoo. Look to God and don't be discouraged. Ayaw ka discourage. Dili kay mingon gina si Dongpay sa una pa man na. Wala daghang kayo mga membro dia o daghang kayong people na nawala tungod sa iya. Dili na mao. Dapat ikaw ang mohatag ka ay sagday lang na siya. Yampo lang na siya. Right. Amen. I-pray lang na. Kunya, kung mahimo, librihan na siya po yung kuan. Kapi. Okay na siya. Okay? Ingana ang gitawag na comforting those who are hurting. Right. Dili tanang panahon na ata sa ang atong Christian life is dili tanang panahon na sa hayahay. Sometimes mga gitag obstacles, mga gitag troubles. Kunya ang Dios na yung mga taon ta nga ikaw tay gamiton nga mo comfort ana nga tao, but the problem is wala ni mo himuha. Wala na to himuha. Ikaw dapat ang mo comfort ay brad. Yampo na ko na. Tabangan tag ana. Dili necessary nga dako ang utang. Okay? Kung na may gamay nga matabang nimo mag-comfort, makatabang sa iya, okay na siya kanuman. Gihimo nimo na para sa Dios. Right. Amen. And number 4, what kind of Savior's love? Number 3 is healing and restoring love. Number 4 is redemptive love. Jesus' love is redemptive because it offers deliverance. Nganong redemptive love man siya? Si Jesus Christ nag-offer siya og salvation and also deliverance. Muna nga kita, nag-claim ta, pinaagi sa Bible nga kita luwas. Muna nga bang tao, dili mo sugot. Kining baptist, kung luwas pa na sila, dapat wala nila sa kalibutan. Dapat na sa langit. Sabi kayo nang walang nasamtan ba? Kanong napat na diri? Kung ako siguro makaingon ko nga, kanong napa may diri sir, wala pa may gida sa langit, luwas man din. Kanong napa may diri, wala pa may sa langit karon? Ito mo, gusto pa na mo sa niyawan ta. Para makauban ka sa langit. Right. Ay, mga pilosopo kayo, no? Grabe, luwas na. Dapat, sa langit ron. Anong napa man rin, usap mo na rin. Tayo mga tao, pilosopo. Wala nga tinahanglan, kanaay gugma, redemptive love is, number 1 is gitawag nga deliverance. Kung saan deliverance? Sa una, dili sakto atong kinabuhi. Magkaunta, di kita pwede, huwag kita gaampo, matulog ta, huwag kita gaampo. Ang atong kinabuhi sa una, walay divine direction. Muna, ang Diyos, nag-deliver sa ato gihimong sakto atong kinabuhi. Muna karon nagamit na ta, kay tungod na sa gugma sa Diyos. Right. Redemptive love. Muna, even kita karon sa atong Christian life, pwede na ito na ma-reflect sa atong life. Sa diin na mga tao nga imong pwede nga tabangan ana nga area, spiritually mag-grow siya. Kung ay problem, pwede mo siya ampuan. Mo na siya gitawag nga redemptive love. And then number 5, last na lang eh. Number 5 is enduring love. Ang gugma sa Dios, ang gugma sa atong Savior is enduring.
Usay pasabot, it never fail. Right. Like kanta, Jesus never fail. Si Jesus Christ never gina ma-fail sa atong kinabuhi. Right. Kita ra ang failure. Enduring love, it never fail. It never grow cold, meaning wala nagakabugnaw. Pareha sa atua. Sometimes ang gugma na to nagakabugnaw. Ang gugma na to sa Dios dili tanang panahon nga ang atong gugma is nasa taas. Sometimes naga-cold, but ang gugma sa Dios is never gina naga-cold, nagabugnaw. Never fail, never grow cold, or never disappear. Even in the face of rejection. Even ang mga Israelite reject si Jesus Christ, but still ang gugma niya is enduring love. Kisa may bisaarag salvation, ang mga Hudyo, pero sa himo sa mga Israelite, gireject lang Messiah. Right. Even in the face of rejection, still our Savior is nasa enduring love. Even in the face of betrayal, That's right. naa sa pagtraidor. Kining lisod, kining traidoron, bitaw lisod kayo ni. Kaya naman, kasagaran mo traidor sa imo, kato yung close kay nimo. Di ba ka pwede traidoron, dili mo, kanang amigo kayo mo, ba close friend kayo mo, ana. Grabe kayo niyong moment, ana, kay na mga butang, nag-invest ka, ana. Unya, traidoron ka? Wala kay Judas ba? Grabe na kayo uban-uban na kay Jesus Christ, disciple ni Jesus Christ. Kauban kita sa mga milagro nga gihimo ni Jesus Christ. Kay balo siya unsa kagamahanan ni Jesus Christ. Pero nganong nag-traidor man siya? I believe will to sa Dios. Nga naman, para sa Jesus Christ, ilansang sa cross. Will to sa mahal. Kaya nga naman, si Judas, pag human niya o traidor kay Jesus Christ, kung sa'yo gihimo, nakonsensya siya. Naghikog. Enduring love. Even in the face of rejection, even in the face of betrayal, and even in the face of suffering. Enduring love. Why makatupaw sa gugma sa Dios? Right. Amen. Di lang usa ka gugma, di lang unconditional, but enduring, redemptive love, healing and restoring love, inclusive love, and sacrificial love. Right. Nanginganin. Sa tao, nakikitawag nga philia love. Kung saan na siya? Brotherly love. Mga Kristohanon, mga igsuon, nagigugmaay. Okay? Sa mag-asawa, husband and wife is nakitawag nga eros love. Physical affection. Para rin sa mga minyo, young people, hindi para ninyo. Amen. Kining eros love. Right. Hindi para sa mga young people. Para rin sa mga married couple. And then, nakitawag nga agape love, which is unconditional love. Right. Ang gugma sa Diyos, it never fail, it never grow cold, or it never disappear. Right. Even in the face of rejection, betrayal, suffering, Amen. still, Jesus' love for humanity remain constant. Padayon. At ito sa conclusion. As believers, we are called, gitawag ta, as a saved believer, son of God, child of God, we are called to reflect the Savior's love. Amen. I-reflect nato ang gugma sa atong Savior. Kaya nagatuo ta, nagasalig ta sa, nagafollow ta sa iya, so muna naga-reflect ang iyang gugma nato in our own lives. We are challenged to love others unconditionally. Forgive those who wrong for us. Pasaylo atong mga tao nga nakahimo natong sayop. And then, for the good of others. Sacrifice for the good of others. Just as Christ did for us. As conclusion, believers, if you are saved, we are called to reflect the Savior's love. We are challenged to practice unconditional love. Lisod, yes, but kung naa ka sa Diyos, musalig ka sa Diyos, walay imposible sa inyo. Right. Amen. Even na kay pagtuo nga mustard seed, yun ang Bible, it can remove mountain. Right. For with God, nothing is impossible. Mm. Forgive what's wrong for us, sacrifice for the good of others, just as Christ did for us. Now, kung bisita ka karon, I hope na masabtan nimo na ikaw gigugma sa Dios. Walay gipili. Ang Ginoo gigugma ka na dili siya gusto nga malaglag ka.
Dili na aksidente nga naa karon dire. Kaya makadungog ka sa gugma sa Dios. Ginapakita niya dito sa cross sa Kalbaryo. Nagpalansang siya sa cross. Gisacrifice niya ang kaugalingon. Siya namatay gilubong at Euphrates na banhaw. Tungod sa gugma sa Dios. Kung ikaw bisita ka karon, come to Christ. Saligis Jesus Christ as your Lord and Savior. Di ka kaluwas imong kaugalingon. Dili makaluwas imong reliyon. Ang reliyon mo sangyaw na sa tinuod nga kasiguruhan. Ang tinuod nga kasiguruhan wala sa tao. Ang tinuod nga kasiguruhan naa sa Dios. In hope of eternal life, whom God cannot lie. Right. Amen. Promise before the world began. Ang eternal life di promise na sa wala pa ng mga uban nga grupo. Okay? Wala pa ta. Ang kinabuhin dahil gisaad na. Right. Ayaw karon nga gabi kung ka bisita, be safe. What if kung umabot ang mong kamatayon? Basta dito na ka magmahay, na sa impyerno. Wala na ipaglaom. Be safe. Right. Amen. Ayaw padala sa mga tao nga, nagbali na kaglain nga tinuungan. Ilaha mo ilain. Tuma na. Kaya mga tao nga, nagbali na kaglain tinuungan. Now, kung pangutanong nimo, kaysa may mas lain tinuungan ba? Sila o kita? Sila siguro. Lain ilang tinuungan. Kaya itong gituuhan is naman sa pulong sa Diyos. Anong lain mo na? Amen. You know what? Kung ikaw dili safe, be safe. Ma-miss nimo ang blessing sa Ginoo. Sadya nga naluwas ka, na-experience nimo paunsa ang gugma sa Dios nagmanifest sa imong kinabuhi. Duko mo lang yung mata, magka-pray ta. Father in heaven, Lord, salamat tayo sa imong pulong. Salamat, Lord, sa imong gugma kanamo. Salamat, Lord, sa imong sacrificial love. Sa imong inclusive love. Sa imong restoring and healing love. Salamat, Lord, sa imong redemptive love. And also sa imong enduring love. Ang imong gugma, Lord, it never fail. Wala nagakabugnaw. Wala nagadisappear. Salamat, Lord, kay ikaw ang Diyos na gitagaan mo kami chance na maluwas. Salamat, Lord, tungod sa imong gugma. Minaw ka diri sa kalibutan aron luwason mi sa among mga kasalanan. Ikaw nagpalansang sa krus, namatay bilubong at Euphrates na banhaw. Aron nga kami nga musalig nimo, dili malaglag pan makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Lord, panalangin ang invitation. Kung naamay wala na luwas, Lord, I pray, save their soul. Ikaw ra gyud ang igahom luwas nila. O sa mga believer, sa mga saved, I pray at itong ang mensahe, Lord, magpabilin o mag-reflect sa among kinabuhi. I bless ang invitation karon nga gabi kinamang pag-ampo in Jesus name. Pray also all of you sa mata. Wala maglantaw. Every head bow, every eye closed, please. Wala maglantaw, please pray. Every head bow, every eye closed. Ito ko atong ulo, ito atong mga mata. Wala maglantaw, palihog lang. Wala maglantaw. A Savior's love. A Savior's love. What a blessing. So on this evening, nadunggan nato ang gugma sa Ginoo. Nadunggan nato ang atong Savior, the Lord Jesus Christ. Walay lain nga gina-exist, walay lain ginaila nga manluluwas, and that is the Lord Jesus Christ. And He loved us so much. Gigugma ka sa Diyos, gigugma ko sa Diyos, tanan ka gigugma sa Diyos. And now, if you are saved, naangko na nimo ang gugma sa Ginoo, naangko na nimo igsoon ang kaluwasan nga gi-offer sa Ginoo sa tuwa nga libre, wala tayong gihimo. Itungod ang si Kristo ang nagsakripisyo. Si Kristo na ipagigugma nga walay pili. Si Jesus Christ na ipagigugma nga nagaayo mga broken hearted, broken family, broken friends. Si Kristo nga naitawag na redempted love. Gi-delivered na niya sa atong itawag na Kristohano. And last, si Jesus Christ na ay enduring love. It never failed. It never disappeared. Never change the love of Christ. Public song tonight, klaro kayo para nato nga every time nga ato ma-experience ang gugma sa Dios, the reason why anong gatuon ta sa gugma sa Ginoo para kumulit sa panimalay mo trabaho man ta, mo eskwela man ta, it will show us atong ipakita ang atong gugma nga atong naangkon gikan sa atong manluluwas.
Did you realize? Did you really accept the love of God? A Savior's love. A Savior's love. Now, so this evening, wala ko how God spoke to your heart. Basi nga ka, Pastor, please pray for me. I've been struggling with my family na ay gitawag na broken. Na ay gitawag na disagreement. Na ay gitawag na discouragement sa akong pamilya, Pastor. Maybe tonight, na ay gitawag mga problems in life. Na kung sabihin, makaingon ka na only the Lord can help you. Naaba, taas ka mo, ay kaulaw. The love of God is still there. Naaba, yes, na God bless you. Napilayan, yes. Salamat, salamat. Salamat sa mga kamot. The other invitation tonight, maybe tonight, na-experience din mo ang gugma sa Ginoo. Maybe tonight, nakita din mo ang gugma sa Ginoo. Pili na ko mabalaan ka gabi taas ng kong grace. Pastor, I accept and I only experience the love of God in my life. Na ba? Yes, na God bless you. Yes, God sees your hand tonight. Ayaw ka ulaw ang Ginoo na kapitan. Like so, whatever God leads in your heart tonight, the altar is open. Come. Come. Express the love of God. Show the love of God. Try to experience the love of God tonight. Maybe this morning, na ay tawag ng broken family, bulag ang imong mama o papa, or maybe na ay tawag na walay gugma sa panimalay. But always remember, so God always love us. Don't be discouraged. Ayaw ka discourage, ayaw ka luya, ayaw undang o palayo, patabang sa Ginoo. Kay ang Diyos na kanunay ang iyang gugma. Maybe tonight, nasakitan ka. Broken-hearted ka, ayaw ka na ay mga butang o sarili ka pa broken-hearted na mo. Ayaw ka discourage. Ayaw ka luya. Experience the love of God. God loves you so much. He sacrificed a lot for us. Walay pili ang Diyos, nakadungol ka sa iya. He can restore whatever broken imong kinabuhi ka restore. He can restore that. He can heal that. And He can deliver us throughout our days in every day. And His love is enduring. He never failed. So far, wala na ginagpakyas ang Ginoo sa iyang gugma. Now, whatever God lives in your heart, doon sa Ginoo, doon sa altar, ihatag sa Ginoo, Lord, I feel your love tonight. Lord, I experience your love this morning, this day. And thank you for bringing me in this church to experience the love of God. Now, igso, nag-aatak ang panahon, istoryahang Ginoo. Ayaw kalimot na Ginoo, kanunay na higugma nimo. Ayaw kaluya, ayaw ka-discourage, kadayon, kapag dawat sa gugma sa Diyos, a Savior's love. I give you a minute to pray. After this, I will close in prayer. Father in heaven, Lord, we come to you tonight. Lord, salamat sa imong gugma. Lord, ang akong pag-ampo, ikaw mag-protekta, Lord, sa mong kasing-kasing, Lord. Ikaw mag-hata, Lord God, of safety sa mong kasing-kasing. Lord, kabalo may tao lang dito, dali ka tayong nahigugma sa mga butang sa kalibutan. Mahigugma, Lord, sa mga makita na mo. But Lord, tuguti kiti, ang among higugma, maging focus nito, maging sinto sa imong Lord God, para dili makaagi broken heart. Lord, many people today are broken-hearted. Many people today, wala nakafeel o gugma. Tungod kay gipalo nila ilang kasing-kasing. But Lord, our hearts very weakened. Our heart is very foolish. And that's why, Lord, tonight, ang akong pag-ampo, nga unta, Lord, whatever, kung unsa may gilay mo sa akong kinabuhi, Lord, yatamaan mo din mo. Na among kasing-kasing, Lord, ikaw rabili yung maon, ani. Hangtod, Lord God, na ikaw, ang among kinabuhi, puhaon mo.
Lord, wala ko'y mahimo kung wala ka sa mong kinabuhi. Salamat sa mga makataongan tunay. Salamat sa mensahero. Salamat sa mensahe about sa imong gugma kanamo. Lord, kilintanan among ginabalik. Ginapasalamatan. Ug ginahatag ang tanang duhog himaya sa imong ngalan. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Please be seated. Salamat. Thank you, Brother Bobby. Thank you for the message na maghihatag this tonight. And salamat sa Ginoo na remind ka about the love of our Savior's love. So, nindot kayo, no? So, one thing I know igsoon, kung gugma gani ang istoryahan, protektahin ko rin imong kasing-kasing. Di ba na pwede mahigugma imong nahuna? Tama ba? Dili pwede mahigugma ang imong gitawag na kamot. Kung higugma gani ang istoryahan, ang kasing-kasing ato ginabatayan. By the way, igsoon, young people maminaw, taghan kayo og mga butang aning kalibutan na pwede ka mahigugma. Pero naman ay good ni. Kung kana ka butang maka-break sa mga kasing gitawag na kasing-kasing, hindi ka makamaayos mo. By the way, igsoon, February 14. Tama ba? February 14 is Valentine's Day. To celebrate ang kalibutan of Valentine's Day. Please lang, young people. Ayaw ka pilapil, anak. Amen? Ayaw ka pilapil, anak. Ayaw di paguti ang kalibutan nga malihis imong gugma ba? Kung ba kahit sa mga ni, naguti nga sa ni. Kung ang tanang Kristohanon, ang imong pagigugma na alang Diyos sa Diyos, sayon lang kayo igugmaon ang nasa palibot. Ang problema ng gunato, usahay ng gunato, ang problema mao ni. Dali na kita mahigugma sa itong gitawag na palibot, unya wak na pahigugma sa Diyos. Muna, masakitan ka. Wala, may buyag ka. Bulagan ka. Kung sa tabo, hila ka. Sakitan. Yan naman, naguna-una man. Pero kung unaon ni mong Ginoo, ay gugmaon ni mong Ginoo, kanang uyab-uyab, musunod lagi ka. Kanang imong gugma, imong ginapangayo, kanang ginaampo ni mga nga partner in life, mahatag na sa Ginoo, basta unahan lang yun ng Diyos. Nagtuod eh ka, nga kung ikaw nahigugma sa Ginoo, sa daan na kanya rin yun. Naalang di mga butang, naalang di mga ano ba, mga tao nga pwede niya agawan ang imong gugma. Pwede niya paon ang imong gugma. Mga bito na, sa mga young people na rin, ako ginang-challenge sila. Mga young people, please, ayaw dyan og chat og lalaki, kung babae ka. Then boys, ayaw dyan chat kung lalaki ka, ayaw chat og babae. Ayaw kung subayot ha. So, gina-challenge sa mga kanuna, young people, gina-challenge sa mga kanuna, ayaw din chat, kaya nga mag-chat, dira magsugod ang tanan. Di na kita, anak. Perfect, anak sa Ginoo. And that's why, I challenge, hindi ka, punahin mga importante nga pangutana, kana, pero kung sa chat gani, pangutana lagi, kung sa iyong favorite color, kung sa iyong favorite nga song, lahit na tumo ka na, ayaw na natin sina. Lahit na siya. So, young people, I'm trying to help you. Naagi maabot nga para ni magmaas ang Ginoo karon. Amen. Ang will sa Ginoo sa mga kinabuhi karon higugmaas sa tibok mo kasing kusog o gunahuna. Maabot ang panahon, matagbaw ra kag gugmaan ang partner. Amen. Sabi gani tagbaw na pero balayon na po. Amen. Wala man tagbaw pero naagi sa pag-partner. Amo mong gawon mo kang aminyo kay mo puhon makaingon gyud tama ko si pastor. Tama ko si pastor. Amo na. Gitry lang po namo nga protektahan ang iyong future. Kaya gusto na mo ang maging blessing mo. Wala man minakaagi, anak. Dapat na mag-i-add ka ron. Pero I believe this. Kung mapalo na mo sa kubuton sa Ginoo, kabalo ko, ang inyong kaugmaon, nindot kaayo. So, kanang gugma na mga lalaki na dapat-cute ninyo, nagbira na. Ayaw na, pansina sila. Lagi na mga boys, no? Mga boys, no? Kung mga babae cute, ayaw na, pansina. Kabalo, magkita na, dahil na kita maibog, no? Gamay lang, labilag, maay kay muli up, no? Maay kay ma-make up. Di lang muli up, kung may ma-make up. Makakabalo na ito, make up dahil dito babae eh. Sobrang lang ka-make up lahat. Dito babae. Okay. Abili mo Christine ang pangalan. Christian di ay. Christian mo ko sa una pastor? Parang ba? Christian ako. Christian ito. So muna, pagbantay yun, ayaw doon pa-atik anong mga Valentine's, no? Magpula ko kay wanted ko. Tapos yung pula sa peso doon ka. Ayaw to, walang color eh. Ito, kalibutan ang isali igsoon, ang Valentine's for couples na gina. Binood lang for couples na gina. No, dili mali nga mag-celebrate og Valentine's. Siguro couple, mag-date ang magtiayon, anak mo na siya. Pero kung yung people pagka-uyab, ayaw pangita ng Valentine's. Kaya pagka-October, mag-danay mo na. Di ba? So, joke lang na siya. So, muna, ang kalibutan dyan, nag-try o influence. So, February 14, na muna ang ilang celebration, Valentine's Day. So, kung minyo ka, kung na kay partner, mas maayo mag-date mo. Pero mga young people, pagpuyok.
Kuya sa balay, tulog sa iyo. Amen? Okay, ayaw pagkapilapil ng mga date-date nila dyan sa gawa, sa ngit-ngit, o unsa ba diyan. Amen? Salamat, Brother Bobby, for that. The Savior's love. Rinod ka pala please stand, and then mag-ampo na sa atong itawag na tithes and offering. Brother Julius, can you pray for us with tithes and offering tonight? Okay. Father in heaven, Lord, salamat sa mga hapon, Lord God, sa mga hatag ng Lord. Salamat, Lord, sa inyong gugma, sa kaluoy, Lord God. Salamat sa grasya. Salamat, Lord, sa unconditional love ng mga hatag namin, Lord. Lord, I pray na ikaw, Lord, mag-bless ang tithes and offering. Bless, Lord God, ang labor. Bless, Lord God, ang pamagilian, ang source, Lord God, palitanaan, Lord God, ang katusa, trabaho, Lord, kung hatag ng maayong pangawas, also, Lord God, tabang, Lord, sa mua, mga ulo katon, pang-adlaw-adlaw, Lord God. Lord, tabangi kami, hindi pa sa akin, Lord God. Lord, itanan ang mga pangayo, ang ngalan ni Jesus. Amen. Praise number 10 sa kalang taon. I have decided to follow Jesus. At ako as we give a tithes and offering this evening.